Wonderful day! Mainit-init na pandesal, cooked with love by Inday Cynthia, and this is the recipe. 3 cups of all-purpose flour, 1/4 cup of sugar, 1 teaspoon salt, 1 cup milk lukewarm, 1 egg, 2 tablespoon butter melted, and 1.5 teaspoon instant dry yeast. And let us mix all together all the ingredients. Ayan, at ilagay natin doon sa 3 cups of flour with sugar. And then ito naman at i-mix mo lang siya and i-knead mo siya using your hand. And kanina I use my kitchen aid para ma-mix lahat ang ingredients. Pero gusto kong gamitin ang aking mga kamay para mamasak ko ang ating flour. At hintayin natin hanggang umalsa ang ating flour. Ayan. So, mas masarap pag ito ay ginagamitan mo ng lakas mo, syempre. At pag may lakas, nako, at with all your heart, yung luto, masarap ang luto pag with all your heart, yung masaya ka, may ngiti sa puso mo habang nagluluto, habang nagbe-bake. Nako, sasarap ang iyong niluluto o ibibake. Kasi ang kasama dyan, ang sekreto talaga sa pagluluto is your heart na masayang magluto with love. Ayan, habang iko'y nagmamasa at mamasahin, ito ay sumasarap dahil meron itong siyempre halong pagmamahal ni nanay ni Mami Cynthia. Ayan. At malapit na itong matapos ang ating pagninid o pagmamasa. So, kailangan i-stay natin muna ng at least 13 minutes hanggang umalsa ang ating dough. Kasi pag hindi i-bake mo yan ng diretso, hindi siya magiging soft and fluffy ang ating pandesal. So, if you want na malambot at masarap, medyo hintayin mo ng konti, at least 13 minutes to 1 hour pa nga mas masarap. Ayan. At ito ay akin ng hiwa-hiwain para naman malaman natin kung ilang piraso ang ating magagawa sa 3 cups of flour. Pero ang ginawa ko lahat ay 6 cups of flour. At ayan, i-adjust mo lang ang mga ingredients. Pag 6 cups of flour, double din ang iyong mga ingredients. Like 1 cup, instead of 1 cup, magiging 2 cups yan. Kasi nag-add ka ng 3 cups of flour. Instead of 3 cups of flour, magiging 1 cup milk lang yan. Pero dahil naging double ang iyong 3 cups of flour, naging 6 cups of flour, kaya double din natin yung mga ingredients niyan. Yung 1.5 teaspoon instant dry yeast ay magiging double din. Kaya ito na, ikakat na natin para mailuto na natin ang mainit-init na pandesal. Ito ang namimiss ko talaga sa Pilipinas, ang hot pandesal tuwing umaga. And I'm so grateful that I have the chance and I have an opportunity na makapagluto, makapag-bake sa sarili kong bahay. Masarap, homemade recipe or homemade food is the best talaga. At ito na po ang aking 6 cups of flour. Ito nang nagawa ko sa 6 na cups na flour or all-purpose flour. At syempre lalagyan natin siya ng breadcrumbs on top. Pero bago niyan, naglagay din ako ng breadcrumbs sa pinakababa nun para hindi siya mag-stick, hindi dumikit sa ating lalagyanan or hindi siya mahirap kunin pag meron kang breadcrumbs sa lalim ng iyong tinapay. Ayan, lalagay mo lang yung breadcrumbs and then it's good na lahat ito ay malagyan sa baba at sa taas. Ayan ang ating pandesal. Masarap na. So, wag mo kalimutan, paalsahin at least mga 30 minutes to 1 hour para magiging malambot at masarap. Ayan, ready to bake na natin ang pandesal.
At ito naman, habang nagbe-bake ako ng pandesal, ay nagluto na rin ako ng chicken sotanghon. Ito naman yung garlic, onions. And then, I saute yung rotisserie chicken or lechong manok. Hinimay-himay ko lang. Actually, leftover ito namin, itong lechong manok. So, dahil merong leftover, ito ang ginagawa ko pag may leftover ako. I saute garlic, onions, and lechong manok, rotisserie chicken. And then, pakuluan mo lang, ilagay mo yung sotanghon noodles. And after that, pag kumulo na, ilalagay natin yung mga ingredients natin. Yung celery, carrots, and itong cabbage natin. Ayan. At syempre nilagyan ko rin siya ng cilantro, linagyan ko rin siya ng chicken, powder bouillon, black pepper, para mas masarap, mas malasa. At syempre, lagyan mo rin siya ng aswete, powdered aswete, para may kulay at mas lalong masarap kung mayroong powder aswete. Ayan na, at handa na tayong kunin ang ating pandesal. Smells so good and looks so yummy ang ating pandesal. Napakasarap nga naman ang pandesal sa umaga. Pag ito ang iyong kasama, may kasamang kape. Ooh, so good. It's so delicious. It's so soft and fluffy. Masarap, malambot, at malinamnam ang aking pandesal. Bake with Love yan by Inday Cynthia, Washington, USA. Kaya yung gusto mo, i-try mo na rin ang aking recipe. Madali lang yan, mga kaibigan. Basta sundan mo lang kung ano ang sinabi ko. Nako, masusunod mo yung recipe ko. Halip po kayo, kain po tayo. At masarap siya kung lagyan mo pa ng butter or cheese. Mas masarap siya. Next time, gagawa din ako ng ube. Ube na siguro lalagyan ko ng leche de ube. Or leche obi pandesal. Leche flan obi pandesal siguro. Ayan, masarap pag may kapeng kasama. Mainit-init, isasawsaw mo sa mainit-init na kape. Ang sarap talaga. Ito ang pinaka-namimiss ko sa Philippines. Mabuhay Philippines with Love by Inday Cynthia here in Washington. Malamig ang panahon dito, kaya ito ang ating gawin. Mag-bake ka na dyan, i-try mo, mag-try ka magluto, mag-try ka mag-bake. Dahil kung meron ka namang oven, o kahit wala kang oven, pwede rin ho. At ito naman ang ating chicken sotanghon soup na mainit-init din at masarap i-partner sa pandesal. Hindi lang ang kape ang masarap i-partner, kundi itong chicken sotanghon soup. Nako, mapapasarap ka at mapapaulit ka sa sarap. Dahil naman ito ay may kasamang ngiti at pagmamahal. Pag tuwing nagluluto ka, samahan mo syempre ng pagmamahal, yung happy-happy ka talaga. Hope you like my easy recipe. Be kind. God bless.